Alright, update ulit tayo dito sa Davao City Coastal Road, junction to Rojas segment. So, di ba, hindi naman talaga natuloy ang opening kanina, na-cancel, na-postponed, gawa nung dami talagang mga kulang sa lugar, no? So, walang street lights at walang mga central or center lane safety markings, no? Yung mga solid line, yellow lines, mga broken lines, no? Walang ganon na nailagay dito sa ating kalye, sa kalsada sa may Rojas segment Coastal Road. So, yun ang nagiging dahilan, rason, bakit hindi natuloy. At mga tao, siyempre mismo, ayaw din na parang, basta yun, hindi natuloy. At saka Mayor Basti Duterte, isa rin talaga siya sa nagsabi na nag-oppose, no? Sa kanyang statement, hindi ko pa nahanap. So far, Mindanao Times pa lang yung aking nakitang pahayagan, local na pahayagan dito sa Davao City na yun na nga, confirmation about cancellation, no, ng opening ng ating Davao City Coastal Road dito sa may Rojas segment. So, pero sinabi nga daw talaga ni Mayor Basti na hindi siya sang-ayon, no, or tututulan niya or tutol siya, no. Hindi siya happy, hindi siya natutuwa sa gagawing premature opening dito sa ating daan dito. Kasi nga pangit nga siya itsura, pangit, di ba? Hindi siya talaga, walang kinis, hindi siya fine. Tapos ito pa, meron pang open box culvert dito na area na delikado to once na may mahulog, di ba? Pwedeng mga bata, pwede rin. Kasi pag sinabing open to the public na to, maaaring lahat na talaga pwede pumasok, mga naglalakad na mga taga rito, o mga siklista. What if kung mahulog, di ba? So matutusok sila sa mga kable na yan. So may mga box culvert dito, hindi pa talaga siya safe. Ibig sabihin at risk pa ang dito, security ng mga taga rito, mga tao, mga motorista, lahat, no? O ngayon, since update na natin dito, bakit may update? Kasi nga, tingnan natin, kanina kasi wala to, no? Ito, wala tong fencing na to. Ngayon, ang ilalagay ay yero. Makita natin, no? Ginagawa na yung yero. So, walang fencing sa bawat gilid. Yan, o, kita nyo to. Siyempre, hindi naman to pwedeng lagyan ng concrete barrier na pader kasi hindi naman to habang buhay ganito ang itsura. Kasi itong kabila, aayusin pa siya, di ba? O, lalagyan pa to ng kalsada din ulit. At, yun, pwedeng din siya. Asphalt, kasi asphalt talaga design itong kalsada. So hindi siya pwedeng lagyan ng concrete barrier or concrete fencing sa lugar para lang matakpan itong mga hindi pa tapos na mga box culvert sa kabilang linya. Kasi nga hindi naman talaga to ganito. Hindi pa to. Ito temporary lang to na two-way lane. Kasi kapag magiging okay na to lahat dito, four-way lane kasi talaga hindi, two-way lane, dalawang two lanes. Tama ba? Paano ba sabihin yun? Hirap. Anyway, so yan ginagawa nila. So temporary lang. So ibig sabihin ito, may chance talaga din na bubuksan bukas despite sa sinabi ni Mayor Basti na hindi matutuloy bukas. Maaring. Despite sa sinabi ng mga tao pala, lalo sa mga taga-demolition team kanina, na kasi tinanggal or parang niligpit nila yung safety warning cone. Kasi sabi ko, bakit yung tinanggal dyan, niligpit, ibig sabihin bukas wala na, or ligpit nyo ngayon, bukas ulit ng umaga ilalagay nyo. Sabi dahil parang hindi naman daw talaga sure na matutuloy ulit bukas, so maaaring cancel din ulit bukas na. Pero siyempre aabangan natin yan. At yun na nga, kasi ang daw talagang target date or target date ni Mayor Basti na buksan to dito by March 2026. So yun, naglagay siya ng fencing. So ito akin lang naman to, hindi ko naman sila kinausap kung para saan yan, pero klaro naman, obvious naman. Nilagyan ng barrier, fencing, yero para dito, yan para hindi to dito walang mahulog, maliban sa para hindi makita. Hindi yun ang punto, safety talaga ang purpose niyan, para walang mahulog. Pero ito naman, kung ang takbo ay 60 km/h galing dun sa segment sa roundabout rotunda, tapos biglang patakbo ito ng napakabilis, tapos mabangga ito, hindi rin to hindi rin siya garantisado na hindi sila didiretso. Kasi metal pa rin to. Metal lang siya na binaon lang siya ng kaunti. I don't know kung kaunti ba o talagang malalim. So yero, yan lang, no. So ibig sabihin, grabe, temporary. So talagang pag makita to ni Mayor Basti, panigurado hindi siya matutuwa dito na ito lang yung gagawin. Ito na yun, yung napakagandang tulay, napakagandang coastal road, tapos lalabas dito sa area na to dito na napakapangit. So yun,
sa tingin nyo? Sa punto na to dito, punto na yan, sa ganyang punto siguro, medyo hati tayo mga taga Davao. Kasi ako, okay lang sa akin na bubuksan to dito, temporary. Oo, na ipagamit na. Kasi passable naman na talaga ang ano, passable na talaga yung tulay, coastal road. Ito naman passable na rin to dito. Kaso nga lang ang safety, ang iniisip ng mga tao. Oo, yung pangkaligtasan ng mga mamamayan, mga motorista. So yun na nga, para ligtas yung motorista, nilagyan ng ano, harang na yero. So siguro teka lang ha, paano to, bubuksan na ng alas 6 bukas ang umaga, pero wala naman tayo nakita dito na naglagay ng ano, center lane marking. At wala tayong nakitang nag-install ng ilaw ng street lights. Tapos tsaka parang nabanggit yata kanina, natanong ko yun kung mahirap o madali ang pagbaon or yung pag-install ng mga street lights. Parang nasabi yata nung mga tao kanina na may dala nung power lights. Ang sabi yata nila ay hindi daw ganun kadali. So yun. So dyan sa puso na yan ha, hati yung ano, ating opinion pagkagusto. So kung kayo taga Davao, meron sasakyan na bumabiyahe sa mga taga Toril, taga Santa Cruz, Davao del Sur, mga taga Iwa, taga Iwa, no? So kayo ba ay agree na buksan na lang to dito? Kasi ang biyahe niyo papunta kayo ng downtown, Gaisano Mall of Davao for example. So kayo ba agree? Kayo ba papayag na buksan to bukas? Oo, kahit walang kahit walang street lights at kahit walang mga center lane markings, okay lang ba sa inyo 'yon? Ang mahalaga ay makadaan kayo sa Bukana Bridge at maiwasan ninyo ang sobrang traffic sa may Ecoland Drive, sa may Quimpo Boulevard, sa may Ecoland Bus Terminal at sa may Bolton Bridge hanggang sa Quezon Boulevard. Hanggang dito grabe yung traffic, no? Ano sa tingin nyo? So ibig sabihin, kung mag-a-agree yung mga tao na andyan nakatira na may mga biyahe, may mga sariling sasakyan, kung mag-a-agree sila na madaanan na lang to dito, okay lang kahit walang street lights and safety markings sa center lane, maintindihan natin sila, no? Bakit? Kasi nga sobrang na sila, pagod sa kailang na-experience sa traffic sa tatlong kalye na yun na aking nabanggit. Ulitin ko, Ecoland Drive, Ecoland Bus Terminal area, Quimpo Boulevard, and ito Quezon Boulevard. Tayo mga taga downtown, okay lang sa atin, walang problema kasi hindi naman tayo dumadaan sa mga kalye na yun na sobrang traffic. Yung atin lang naman mga taga downtown, ang sa atin lang ay makapag adventure, explore, ganun, makapag road trip. Di ba? Kasi wala naman tayong intention or wala tayong sadya transaction bandang Toril, wala tayong transaction sa may Talomo area, Puan, Ulas. Wala tayong transaction sa Digo City or sa Santa Cruz. So no reason para dumaan tayo sa Coastal Road Junction 1 and 2. Di ba? Yung sa atin na talaga for leisure, gaya nito, recreational activities lang, jogging, gala. So yun lang siguro. Thank you for watching. Dito sa unahan, puntahan pa natin kasi maging dyan din ay nilagyan din nila ng abang kagaya nito para lagyan ng wall, yero. Kasi kung lang din naman, kung pag-uusapan naman natin yung pagiging world class ng Davao, world class talaga tayo, no? Pero yun na nga, parang contradiction ito sa pagiging world class ng Davao City, itong sitwasyon natin sa Rojas segment. Mantakin mo to. World class Davao City indeed. Kahit saan pag-uusapan, talento ng mga taga Davao, world class. Talento ng mga mayor ng natin dito, mga Duterte, ng mga official natin, mga konseho, world class. Mga barangay captains, world class, di ba? Ganda ng mga taga Davao, world class din. Kalsada, world class, lahat-lahat. Pero pagdating dito, di ba? Pangbangag. Kalidad ng mga bangag ang dito, ang facility. Di ba? So contradiction. Panay-claim ang taga Davao City na world class, which is totoo naman. Pero pagdating dito, parang off yata tayo dito na parte, di ba? So nakakahiya bilang Davaoenyo na ito yung natin, pambungad natin sa ating mga bisita, mga delegates coming from different regions.